Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Domestic helper sa Doha, Qatar na itatago natin sa pangalang Lorly. Laging sumasakit, naninikip ang dibdib, naninigas at nagkakasugat ang kamay. Wow. Hindi kailanman pinagamot ng amon. Malaman tuloy niyo yung Tolben, Alex, kung ito ay may sakit sa puso o ano. Lumapit sa agency pero wala, ayaw pauwiin. Dahil kaalis lang niya noong March 30. Zero, sabi ng employer, pwede ka namang umuwi. Bayad ka muna ng 170,000 pesos. Para sa binayad ng agency mo. Ano ito? Libre? O, yun ang katanungan dyan. Anyway, pakinggan ho natin itong recorded video ni Lorly. Sir, baka po pwede niyo akong tulungan na makauwi na. Namamanhid po ang mga kamay ko at nasakit ang dibdib. Hindi ko na po kaya magtrabaho. Sinabihan po ako ng agent ko na maghintay daw po ako ng 3 months para konti na lang ang bayaran ko. Hindi ko na po alam kung paano kakauwi. Sana po tulungan niyo ako. Hindi ko na po talaga kaya. Alright, para sa isyong ito, makakausap natin si Mary May Bolaron, ang project manager ng YNL Global Manpower Corporation. Magandang hapon po, Mary May. Hello po, magandang hapon po. Alright, live ho tayo sa Kilos Pronto. Erwin Tulfo po, ma'am. Kasama natin si Tolben and Alex Santos and of course si Ginoong Josefino Torres, ang OWA Deputy Administrator. Ma'am, yes, alright. Itong si Ma'am Lorly, nagkasugat-sugat ng kamay, may video po siya, sumisikip ang dibdib niya, sumasakit ang kuwan. Ayaw siya paggamot ng employer niya doon. At patuloy siya pinagtatrabaho. Ngayon, sabi naman daw ng agency niya, ewan ko kung kayo yun o yung agency doon sa Doha, hindi ka pa pwedeng umuwi dahil March ka lang dumating dyan. Manigas ka dyan. Kung gusto mong umuwi, sabi ng employer niya, ikaw bayad 170,000 pesos. Kawawa naman. How is this now, ma'am? Paano natin matutulungan? Yes, sir. Actually, sir, we received the issue, sir, last May 23, sir. Okay. Okay, and then, somebody called us here in the office about this matter. Nga po na yung kamay nga daw po niya nagsusugat-sugat. So, after that, sir, in-email po namin yun. Binigyan namin ng advice yung counterpart agency po namin sa Qatar about the situation of the worker. Oo. So, after that, nag-email ako May 23, and then nag-feedback po sila sa akin, ang agency po ng Qatar namin is May 24 po. And then, yung tumawag po sa employer is yung mismong boss ng agency namin sa Qatar dun sa employer. Ang sinabi po is that, dinala daw po nila yung worker that day, 24, dinala nila yung worker sa hospital, and then, binigyan po siya ng some medications and ointment. Okay. After that, sir, hindi kami nakapag-communicate again sa agency nga namin sa Qatar. And then this morning po, nagulat po kami kasi na may tumawag nga sa amin na in-inform kami about this matter. So, tinawagan namin agad-agad yung agency namin kung bakit ganon about this situation. Nga, hindi ba na-actionan kagad or hindi ba nagawa nila kagad ng paraan. So, ang sinabi naman nila, wait daw kasi tinawagan nila yung employer. So, this afternoon, morning sa kanila sa Qatar, tinawagan nila ngayon, sir, yung employer. So, nag-explain yung employer na no, dinala namin siya sa hospital about the said matter nga sa kamay niya. So, binigyan siya ng medications and ointment and etc. na gamot. Then, after that medication sa kamay niya, sir, bigla daw dinudugo. So, sabi ng employer, okay, take a rest. Sabi ng employer, pinagpahinga po siya. Tapos ngayon, after naman po nung dinudugo, ang sinabi naman daw po niya dun sa employer niya is that hindi na daw po siya makahinga ng ayos. So, nagulat yung employer, and then si boss namin sa Qatar, na nasa agency po ng Qatar, sinabi po niya na if ever, ibalik na lang yung worker sa agency namin, kami na lang yung kakausap sa worker. Tama. Kami na lang. So, ang sabi pull ng out nyo na employer, muna.
Oh. Yes, sir. Ang sinabi ng employer, today or tomorrow, ihahatid nila sa opisina yung worker. Okay. So, Walang bayad, ah? Sabi namin, sir, if ever na mahatid today or tomorrow, gusto namin na ipa-medical ka agad or Alright. ipadala agad sa hospital. Okay, So, may punto may katanungan lang ako, Ma'am Mary May. Yes, sir. May tinatanong si paring Alex. Dapat walang bayad yan, ha? Baka mamaya pinull-out nyo, pagbabayarin nyo. Sir, wala po, sir. Hindi po kami nag-aano, sir. Hindi po namin yun sila sinasabihan ng ganyan, sir. Okay. Alright, well, hindi na pala natin kailangan kausapin pa si Sir Josepino. Pero, Sir, ikunan lang kitang reaction. Tama ba yung gagawin? Ay, pull out na muna sa employer, lagay na muna sa agency sa Doha, Qatar. Tama yun, pero may gagawin pa rin kami. Oh. Ayun. Okay. Patatawag namin yung agency niya para i-produce doon sa Polo ang ating OFW. Formality lang, no? Para makita natin at ma-examine natin yung kalagayan ng ating agency. Kung kung gugustuhin niya, umuwi agad siya. Pauwi agad siya. Alright. Anyway, sige. Anyway, wala pa man, Miss Mary May. Kami ho'y asahan na muna namin. I-hold ko muna yung pasasalamat sa'yo hanggat hindi makadapunta sa agency yan. Ano, Mary May? Yes, sir, yes. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Mary May. Thank you, sir. At Director, Deputy Administrator, thank you, sir. Ganun pala. Kailangan i-produce. Parang, Juan, anong tawag dyan? Habeas corpus. Habeas corpus. Kailangan makita namin yung Produce bangkay the o yung body. katawan. Produce the body. Pero nakakaano, no? Dahil March 30 lang siya umalis ng Pilipinas, Ben at Erwin, may 2 taon siyang kontrata. Eh kung uuwi siya, sayang naman, di ba? Yung problema nga doon, paano kung... kasi Yung may condition mga- kasi niya. Hindi na siya productive. Ayun, ang tamang word. Tama rin yun sa employer na pauwiin siya dahil hindi na siya productive.